Okay, so day 15 na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte today, August 12, 2026. At ang nangyari po mainly ay nag-cross-examination po yung defense dito sa second witness kay COA Officer Del Campo. At yung mga iilan po sa interesting na napag-usapan sa cross-examination ay yung tungkol sa mga funny names. So i-discuss ko po sa inyo kung whether or not fictitious ba agad or illegal or irregular ba porkit nakatawa yung pangalan. And then yung pangalawa po na interesting din na pag-usapan dito ay yung tungkol naman sa mga resibo. Kasi according to the COA, dapat daw pag dun sa purchase ng mga medical supplies ay dapat may resibo daw pong binigay yung OVP. So ang issue talaga dun is whether or not kung nagkaroon ng failure to liquidate, yung pag-fail po ng pagbigay ng resibo, ay automatic misuse po ba agad yung treatment ng batas nun. Okay, and then yung pangatlo naman po na interesting dito ay yung tungkol sa discussion about the Congress nung nag-disclose po or nagbigay yung COA ng mga documents, yung mga confidential documents sa Congress nung panahon pa nung Quadcom. So magdi-discuss lang din po tayo ng konti doon. Okay, so good day po to all of you my fellow taong bayan, mga kasimor, at yan po ang video natin for today. Okay, so as to our first issue po, yung tungkol sa mga funny names, therefore misuse na ba agad? So, ang una pong klaro lang dito, nung tinanong po itong si Witness Del Campo, ang sinabi naman niya kung funny ba yung name ay fictitious na yun siya, therefore may misuse. Ang sagot niya po ay hindi niya daw masabi yun. At nung tinanong din po siya tungkol sa paggamit ng alias, similar din po yung sagot niya kay Attorney Wamil na silent naman daw po yung joint circular as to the use of aliases. Meaning, hindi po sinabing pwede, pero hindi rin po sinabing bawal. Pero because of that silence, ay pwede po talaga yan i-argue ng defense na pwede nila gamitin. Okay? Pangalawa naman po na maganda ninyong maintindihan dito, pag nasa mga legal proceedings sa po talaga tayo, court proceedings, dito papasok or makikita nyo po talaga kung gaano ka bigat yung requirements ng batas natin para mapakita yung actual actions na mali yun siya, therefore pwede ma-hold liable yung respondent. So in simple terms, hindi po porkit may mere suspicion po tayo or haka-haka na may maling ginawa dahil nakatawa yung pangalan ay hindi siya automatic na may irregular agad yung ginawa under the law. Because like dito nga po sa joint circular, sinabi na po ng mga witnesses na silent yung batas. So pag ganun nga po, pwede talaga yung gamitin ng defense na hindi naman pinoprohibit yung aliases or maglagay ng mga funny names. So ang pinaka-important po kasi talagang makross dito ng prosecution na hurdle ay yung una po, di ba, yung funny name, yung sa mga nasa acknowledgement receipt sa ARs. So after that, since may defensible position po talaga yung defense doon na silent nga yung batas, ang next ngayon yan ay dapat mapakita ng prosecution kung saan napunta yung pera, whether or not may actual misuse ba. So again, like what I have been explaining for ilang days na ngayon, ay yun po talaga yung kulang, yun yung hindi pa napapakita. At yung issue nga lang po ng prosecution talaga, kung magre-rely sila dito sa mere suspicion angle na funny, therefore fictitious, consequently misuse, ay delikado po yun na position ng prosecution kasi hindi nga naman pinoprohibit directly ng joint circular na bawal gumamit ng alias. So dapat wag na nila tutukan masyado yung mga Mary Grace Piatos, yung mga andilim. Tutukan na nila yung next step. Kung ako lang po ang tatanungin, yun po yung professional assessment ko talaga of the situation. Kasi ang main defense nga lang po ng defense, sasabihin lang nila, the joint circular does not prohibit the use of aliases. So tapos yung issue as to that funny name. So dapat move on na yung prosecution. Okay, so hopefully klaro po yan. And just a reminder lang po sa inyong lahat na kaya ko po ina-explain talaga sa inyo rin yung mga rules of procedure, yung mga technicalities. Kasi ganun po talaga pag nasa legal proceeding tayo, kailangan po talaga sundin yung tinatawag nga na rule of law. At yung rule of law na yan, yung isa po dyan ay yung mga rules of procedure din. So, I am just emphasizing this kasi minsan po, pag makikinig lang tayo sa mga political commentaries, mga political narratives, ay parang totoo na talaga na may nangyaring mali dahil sinabi ng isang political commentator. But the reality po kasi, pag pumunta yan sa proper legal process, minsan yung mga political statements or political remarks ay hindi na withstand po yung judicial process or yung test of judicial scrutiny. Kasi may mga rules pa po yan na kailangan talagang sundin. 'Di ba? So, yan lang po ang gusto ko lang din ipaintindi sa inyong lahat kasi yung impeachment po, tandaan natin, hindi naman siya purely political lang, kundi may legal pa rin nga po. So, therefore, kailangan pa rin talaga yan masunod yung legal process. Ngayon po, ang next question na lang natin, kung mahirap pala pagbasihan yung mga fictitious names to prove misuse, paano naman yung tungkol dun sa mga lacking of actual receipts or mga OR sa pag-purchase ng medicines or other supplies ng OVP? Yung act ba na
na yon na lacking of receipt will automatically amount din po ba agad to misuse. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo, sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po, matulungan nyo naman ako doon at ma-achieve ko yung milestone na yon. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so as to that naman po, yung pag-failure magbigay ng receipts, may argument din po talaga yung prosecution doon kasi sinasabi dito ng COA witness ay kailangan daw may mga ORs. Pero pag ganyan po kasi, papasok yan dun sa failure to liquidate. So dahil ba may failure to liquidate, ibig sabihin irregular na agad, therefore may misuse. So yan din yung kailangan nyo rin po talaga maintindihan para mas magets nyo po talaga yung kaso. So I'm being very technical po talaga for today's video para mas maintindihan ninyo at hindi kayo maligaw kasi madami na pong mga yung mga kaganapan, may mga side remarks pa nga between the defense counsel and the prosecution counsel, pero hindi ko na po yun i-discuss to save our time. Tapos ito, may side remark na rin po tuloy ako nito mga reminder kaya mas mahaba. But anyway po, going back to our discussion, again, meron pong argument yung prosecution doon kasi yung COA witness nagsabi na kailangan daw may mga OR. Pero pag ganun nga po, papasok lang ngayon is failure to liquidate. So pag failure to liquidate, papasok dyan ngayon yung mga auditing requirements or auditing rules ng COA. So dito, pwede pumasok yung presumption na in-argue talaga ng prosecution yung nandun sa Section 8 na pag nag-demand sila mag-liquidate tapos hindi ka mag-liquidate ay magkakaroon ng prima facie presumption of personal use or misuse of funds. Pero yung next na lang dilemma ng prosecution doon, yung waiting din ako kung paano nila ma-correlate yon to the main impeachable offense na ground nila ay yung presumption kasi na yon, yung prima facie presumption is mainly nga para gamitin yung presumption to file a criminal case or another case in relation sa findings ng COA. At yun nga po yung in-explain ko previously na similar naman po sa explanation din ni Presiding Officer Escudero. Pero ang point ko lang po talaga dito ay mas malakas-lakas itong side na to. Pero more on dun pa nga lang po yun papasok talaga sa auditing side pa lang po kasi yung trabaho nga naman ng COA is simply to audit funds. And ang nangyari nga po because of failure to liquidate ng maayos, yun yung rason, isa sa rason kaya nag-issue po ng notice of disallowance yung COA which is appealable ngayon to the Supreme Court kasi umabot na po yan all the way sa COA and bank. So dun sa side na yun medyo maayos po yung legal theory ng prosecution. Yung kailangan na lang po talagang hurdle macross ng prosecution is kung paano yung presumption which is supposed to be used nga lang for filing of cases ay mag-result or maging equal to a betrayal of public trust or an impeachable offense. And then, i-clarify ko lang din po pala, itong ina-explain ko ay based lang dito sa testimony ni Witness Del Campo na kailangan ng mga ORs. Kasi like what I've explained previously, ang nakalagay naman po sa joint circular ay hindi naman talaga ORs yung hinihingi specifically ng joint circular. So, dun po makita nyo, may room din for argument yung defense. Pero for discussion purposes lang since ang sinabi naman ng witness dito ay kailangan ORs pag yung sa mga bagay na pwede daw makakuha ng OR. So yun lang muna, tinitake ko lang at face value yung discussion para lang mas ma-gets nyo lang din talaga yung full picture ng both sides ng arguments. So again, going back, may strong foundation nga. Pagsusundin lang natin tong witness testimony na required yung ORs kasi hindi nakasubmit ng actual ORs, diba, yung OVP. So therefore, pwede argue ng prosecution na papasok na yung Section 8 pero hindi po porket pumasok yung presumption ay automatic agad liable na kasi meron pa silang mga next hurdle na kailangan nga ma-overcome like what I discussed previously. Okay, so yan lang po as to this. Ngayon pag-usapan naman natin yung sa Congress. So yung sa Congress actually medyo hindi na talaga related but I think it's still a good topic to discuss kasi makikita natin yung mga policy issues din po talaga in relation to confidential funds. Okay, so for this issue po, yung sa Congress pa before, kasi dun sa Quadcom, di ba, sinabpina po yung COA, tas pinresent nila yung mga confidential documents, pinesent po ng COA or sinabmit via the subpoena
sa Congress at dun nga po una nagsimula lumabas sila Mary Grace Piatos na mga pangalan. So ang issue po kasi talaga dun, number one, purkit ba confidential, hindi na pwede gamitin ng Congress yung oversight function nila. So tatandaan po natin, yung Congress has a constitutional mandate din po, which is yung oversight function nila para reviewin kung paano ginagamit yung budget. Part po yan ng power talaga ng Congress. Nasa Constitution po talaga yan. Tapos yung COA naman po, yung constitutional mandate nila, they are an independent constitutional commission na sila dapat yung nag-audit lang ng mga funds ng taong bayan basically. So dun po makita ninyo ano ba talaga yung distinction ng oversight function from auditing functions ng COA. Kasi ang nangyari po dun sa Quadcom hearing, although sinasabi ng Congress nun ay hindi naman talaga nila ino-audit yung funds ng OVP, yung confidential funds ng OVP. Pero based on what I observe, and I believe karamihan din po sa inyong naka-observe, ay parang ino-audit na po ng Congress yung confidential funds sa sinabmit. At yung naging isa pa talagang issue doon, dinivulge din ng Congress yung mga confidential names na Mary Grace Piatos. So doon po makikita natin kung ano ba talaga yung limitation ng congressional power. Kung ako po ang tatanungin for discussion purposes, tingin ko naman po pwede magpasabina yung Congress ng mga documents pag ina-exercise na yung oversight functions. However, pag presentation na po ng mga documents na yon sa congressional hearings sila, sa mga public hearings, ay kailangan pa rin po sundin or dapat mabalance pa rin po yung confidentiality rules kasi hindi naman po common na public fund talaga yung confidential funds. So, dun po makita natin na meron talagang mga issues pa as to the policy kasi on the one hand, may mga nagpupush for accountability, diba? Na dapat daw ma-account talaga ng maayos even if confidential. Tapos may isang side naman po na sinasabing confidential nga, therefore hindi pwede basta-basta ma-disclose. Tapos yung nagiging dilemma pa ngayon, sinasabi din na dinidisclose lang lahat yun ay for political purposes daw, for political persecution purposes. So ngayon, ang next question, ano ba talaga yung main point ko, bakit ko to ina-explain sa inyong lahat? So yung pinaka-point ko lang po talaga dito ay para mapakita sa inyo kung gaano ka complicated talaga rin itong confidential fund issue. Kasi like what I explained, may dalawang sides na kailangan i-balance, accountability versus confidentiality. So yung confidentiality kasi ay hindi lang yun yung simple na confidentiality, kundi it involves kasi mga national security rin and yung mga safety and concerns ng mga confidential and intelligence agents at yung mga intelligence and confidential operations, which is yung goal nga nun ay for the promotion of the safety and security of the nation as a whole. So kung titingnan ninyo, may sense din naman po talaga at may purpose yung mga confidential intelligence funds. Pero gets ko rin naman po itong mga sumisigaw ng accountability kasi yun nga po, public funds rin naman talaga yun siya. So I'm just simply hoping po na sana makagawa rin ng maayos na policy yung mga policy makers natin, yung mga congressmen, senators natin, or yung mga government offices po natin after masettle na to itong mga lahat ng issue para number one, hindi na magamit sa politika yung mga issues on public funds, and number two, ay mapahold accountable talaga kung merong dapat managot sa misuse, sa pag-abuso po ng public funds. So yun talaga yung pinaka-point ko dito. So kung makikita po ninyo itong ina-explain ko, hindi to related lang sa impeachment case si VP Sara, kundi yung confidentiality and accountability in general po talaga na dapat wala talagang abuse na mangyari dun sa dalawang panig sa issue na to. Okay, so yan lang po ang masasabi ko for Day 15 of VP Sara's impeachment trial. Kung gusto niyo naman po mapanood yung Day 14, dito niyo po yan mapapanood sa video na to. Huwag niyo po sana kalimutan i-like itong video, mag-subscribe sa YouTube channel, mag-follow po sa Facebook and TikTok for behind the scenes, and special thanks po to all my Associates for Truth, yung membership program po sa YouTube. Maraming salamat po sa extra support, and until next time, see you all po. Bye-bye!